Come. Taping so bongga. Hepses. Kain ka? Yung pong latest kampanya. Nabahan mo sa kaibahan sa mga pagbabayaka, mga pagka... May trabaho? Nasa nata, i-screenshot ko na lang yan. Nag-video ka. So, ito guys, yung mga Cattleya orchids na hiningi ko sa aking ate. Bale, dalawang variety daw to. Same na violet ang color, pero magkaiba daw yung sa gitna na part. Magkaibang kulay yung sa gitna na part ng bulaklak. So, ito guys, lininisan ko na ang earthen pot na yan. Hinugasan ko ng sabon with chlorine at binanlawang mabuti. Ayan, para malinis yung pagtataniman natin ng ating orchids. So, bali ang gagamitin natin na medium ay itong mga balat ng niyog. Napakaganda nito guys na gamitin. At i-sterilize ko din yung gunting na gagamitin ko since gugupitan ko guys yung mga Cattleya. Gugupitan ko yung roots at kailangang i-disinfect yung gunting para hindi magkasakit yung ating Cattleya orchids. Kaganda ngang gamitin ang balat ng nyog para sa medium ng mga orchids kasi madali lang ito guys na matuyo at nag-hold din ito ng water kaya maganda sa mga orchids ito. Pagupitan na natin guys yung roots ng mga Cattleya para umusbong ang mga bagong ugat. Ano? At gugupitin na rin natin guys yung pinagbulaklakan nito. Ayan, gupitin na natin yan para hindi na yan sumipsipan ng sustansya sa ating Cattleya orchids. Ayan guys, ilagay lang natin dito sa earthen pot with coconut bark at lagyan natin din sa top. So, ayon kay Mr. Google, mas maganda raw sana sa mga Cattleya orchids ay nakabitin lang sa puno, nakatanim lang sa buhay na puno. Pero, pwede rin naman siya sa pot. Kaya, ang gagamitin natin na medium ay yung madali lang na matuyo. Hindi yung at the same time, yung nag-hold ng water. Ang lakas ng ulan guys, pero don't worry, nandito lang ako sa gilid ng terrace at hindi naman ako nauulanan. And yung dress ko ay may hoodie, kaya safe tayo. So ito na guys, tapos na nating maitanim ang Cattleya orchids. Ayan, maraming salamat sa panonood.